Purihin po ang Panginoon sa umagang ito. Napagpala po ba tayo ng Panginoon sa ating pag-aawitan, mga kapatid? Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Yes, thank you Lord. Hallelujah. So sa umagang ito, mga kapatid, nagpapasalamat tayo sa Diyos. Bakit? Dahil binigyan niya tayong muli ng panibagong buwan. Panibagong buwan upang patuloy na mag-aral ng series, no, na patuloy, tuloy-tuloy. Sa buwan ito, mga kapatid, ang topic natin, The Essence of the Kingdom of God. At ang title po ng mensahe natin sa umagang ito, Salt and Light, Knowing Your Role. Napakahalaga po na ang bawat isa sa atin, alam natin yung role natin sa buhay. Amen. Alam natin kung ano yung papel na ginagampanan natin. Alam natin kung ano ang mga bagay na pinagagawa ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Ang isang halimbawa po ay sa loob ng tahanan. Kapag sa loob ng tahanan, hindi maayos ang role ng bawat isa, ay magkakaroon ng kaguluhan. Kapag nagpalit ang role ng ama at ng ina, sigurado po ang tahanan ay magkakaroon ng suliranin. Kapag ang mga anak ay hindi sumunod sa kanilang mga tungkulin o kaya naman yung dapat nilang gampanan bilang mga anak, gayon din po ang mangyayari. So ngayon, sa umagang ito, mga kapatid, kagaya na nababasa natin sa ating screen, Salt and Light, Knowing Your Role. Ano ho ba ang mandato or nais ng Panginoon na ipagawa sa bawat isa sa atin? Ano po ba yung big idea ng mensahe natin sa umagang ito? Ang pagpapalawak ng kaharian ng Diyos ang dakilang layunin ng kanyang mga anak. Amen? So, sa umagang ito, kung may mga Biblia po tayo, buksan ho natin sa Matthew chapter 5. Dito natin hahanguin ang mensahe ng Panginoon sa umagang ito. Matthew chapter 5, verses 13 hanggang 16. So, basahin po natin. Kung meron po kayo, sundan niyo po ako. Kayo ang asin ng sanlibutan. Kung ang asin ay tumabang, hindi na mapapaalat. Wala na itong kabuluhan, kaya naman itatapon na lamang at yuyurakan ng mga tao. Kayo ang ilaw ng sanlibutan. Ang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol ay hindi maitatago. Hindi sinisindihan ng ilaw para ilagay sa ilalim ng takalan, kundi sa angkop na patungan upang maliwanagan ng lahat ng nasa bahay. Gayon din naman, paliwanagin ninyo ang inyong mga ilaw, sabi ng Panginoon, ang inyong mga ilaw sa harapan ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa. Sa gayon, pupurihin nila ang inyong Ama sa langit. Purihin po ang pagkakabasa ng salita ng Diyos. Sa pasimula po ng Matthew chapter 5, ang itinuturo dito ng Panginoon ay ukol sa kaharian ng Diyos. Paano ba makapagmamana? Paano ba makapapasok sa kaharian ng Diyos? Kaya naman makikita natin ano nga ho ba ang kingdom of God na tinutukoy? So, sapagkat ang kaharian ng Diyos ay hindi sa salita, kundi sa kapangyarihan. So, the kingdom of God does not consist in talk, but in power. Na mababasa ho natin sa 1 Corinthians chapter 4, verse 20. Pagkat ang kaharian ng Diyos ay hindi sa salita, kundi sa kapangyarihan. Ano pa po? Ang kaharian ng Diyos ay isang supernatural na kaharian, mga kapatid. So makikita natin ng kapangyarihan na hindi ng salita, ang banal na kasulatan ay malinaw na ang katotohanan ng kaharian ay isang bagay ng ating nararanasan dito ngayon. So kapag yung sinabi ng kingdom of God, ano ba to? Hindi ito yung building. Hindi ito yung namumuno. Hindi po. Kundi nararanasan mismo natin sa ating buhay. Sabi ng Panginoon sa Luke chapter 17 verses 21, ni sasabihin ng mga taong narito o naroon pagkat ang kaharian ng Diyos ay nasa inyo.
Amen? Nasa atin. Nararanasan ng bawat isa sa atin. Ang kaharian ng Diyos ay spiritual, existing within the heart of every believers. Yung bawat isa sa atin, mga kapatid, dapat nararanasan, dapat ina-exercise natin yung kaharian ng Diyos. So ang kaharian ng Diyos ay isang physical, no? The kingdom of God will be manifest physically when the Lord Jesus Christ establish His throne on earth. Ito ho yung pagdating na ng ating Panginoong Jesus. So mababasa po natin yan sa Revelation chapter 11, verse 15. Ang kaharian ng sanlibutan ay magiging kaharian ng Diyos, ng Panginoon. At ang Kristo ang maghahari, siyang magpakailanman. Ito yung the kingdom of this world will become the kingdom of God. So ano ho ba, mga kapatid? Bakit natin pinag-uusapan? Bakit ko ho binabanggit isa-isa kung ano ho ba? Para na sa ganun, mas maunawaan natin, bakit natin pinag-uusapan ang salitang kingdom of God o kung ano po ba ito? Para mas maunawaan ho natin, tandaan natin, mayroon ho siyang karakteristik. Pag sinabing karakteristik, ito ho yung mga katangian niya. So, meron pong isang story, no? May isang nanay na magkakaroon ho ng kaarawan. So, yung tatlo niyang anak, nagtipon-tipon, yung tatlo niyang anak. Tapos, sabi ng tatlong anak, nag-usap-usap sila. Ano ba ang ibibigay mong regalo sa ating mahal na ina na magdaraos ng kaarawan? So, di ba ho tayo every first Sunday of the month, binabati ho natin yung mga magdiriwang ng kaarawan sa buong buwan. So mamaya ho, patatayuin ulit lahat ng may mga kaarawan dito. So sabing ganyan ng tatlong anak, nag-usap-usap, ano ba ang ireregalo mo sa ating mahal na ina? Ang sabing ganyan ng unang anak, ako ay nagpatayo ng isang napakalaking bahay para sa kanya. Eh yung nanay ho nila, matanda na. Sabi naman ng ikalawang anak, binilihan ko si nanay ng napakagarang Mercedes-Benz na top of the line at may kasamang driver ang regalo ko sa kanya. Sabing ganyan ng ikatlong anak, wala kayo. Panis kayo sa regalo ko kay mama. Sabing ganyan ng ikatlong anak. Bakit? Ano bang regalo mo kay mama? Sabing ganyan dalawa, tsaka yung una at saka yung pangalawang anak. Binilihan ko si mama ng parot. Yung parot na to, nagsasalita. Kaya niyang i-recite ang Biblia from Genesis to Revelation. Katunayan, ang parot na to, tinrain ng mga leaders ng simbahan to memorize the Bible from Genesis to Revelation. 12 years tinrain yung parot para ma-memorize yung Bible from Genesis to Revelation. Alam naman natin, si nanay, may edad na, malabo na ang mata, hindi na makapagbasa ng Bible. Napakahilig niyang magbasa ng Bible. Kapag sinabi ni nanay sa parot, John 3:16, i-recite agad ng parot. Kapag sinabi ni nanay na Romans 3:23, i-recite agad ng parot. Sa madaling salita, na-receive ng nanay yung tatlong regalo ng mga anak niya. Ngayon, nang lumipas yung araw, yung nanay sumulat sa mga anak niya na nagbigay ng regalo. Ang sulat ng nanay doon sa unang anak, anak, nagpapasalamat ako sa napakalaking bahay na ipinagawa mo. Pero alam mo naman, matanda na ako. Isang kwarto lang ang sinasakop ko, nilulugaran ko, ino-occupied ko, buong bahay kailangan kong linisin dahil naalikabukan. Pinahihirapan mo ako, matanda na ako. Nang pangalawang naman na sulat niya doon sa ikalawang anak, anak, labis-labis ang aking pasasalamat. Dahil binigyan mo ako ng napakagandang sasakyan, may kasama pang driver. Pero alam mo naman, matanda na ako. Sa kadalasan, lagi lang ako nakastenga dito sa bahay. Sa bahay lang ako lagi. Kasi napapagod na ako lumayo. Kaya kadalasan, hindi ko nagagamit yung sasakyan. Bihira ko lang siya magamit. Sa pangatlong anak niya na nagbigay sa kanya ng parot, na naka-memorize ng Bible from Genesis to Revelation, sinabi ng nanay niya, anak, napakagaling mo talaga.
alam na alam mo kung ano ang gusto ko. Alam na alam mo ang paborito ko. Salamat, napakasarap ng manok. Sabi niyang ganun. Nagustuhan kong mabuti. Bakit? Kasi hindi alam ng nanay kung ano ang role ng parrot. Hindi alam ng nanay kung ano yung purpose niya, anak, ba't ibinigay si parrot? Kawawa naman si parrot. Tinrain, memorize ang Bible. From Genesis to Revelation, tayo nga, hindi nga natin memorize ang Bible eh. At kawawa din naman, nakakapanghinayang din yung mga elders ng simbahan, nag-train sa parrot ng 12 taon to memorize the Bible. Nung iniregalo kay mahal na ina, nilitsyon lang, kinain lang. Why? Kasi hindi alam ng nanay kung ano ang role ni parrot sa kanyang buhay. Hindi niya alam, para siyang Alexa. Alexa, play. Di ba magpi-play agad? Sasabihin lang ng nanay, parrot, John 3:16. I-recite niya na. Hindi niya na kailangan ibasahin kasi malabo na mata niya. So tayo mga kapatid, gayon din mga kapatid kagaya sa nanay. Tayo mga kapatid, minsan, hindi natin alam yung ating role. Kung bakit tayo nakakilala kay Lord. Hindi natin alam yung ating role na ibinigay sa atin dito ng Panginoon. Sa binasa natin kanina, sa Matthew chapter 5, verse 13-17, ano yung role natin mga kapatid? Maging asin at ilaw. Ang sinabi ng salita ng Panginoon, kayo ang asin at ilaw. So, ibig sabihin, ikaw, yung nasa kaliwat kanan ninyo, kayo, sabihin nyo nga po sa inyong mga katabi, ikaw, ang asin at ilaw. Ayan. Sabihin nyo, parang ayaw nyo sabihin sa katabi nyo, mga kapatid Ha? Tignan nyo nga ho, kung mas mukha silang mga asin, may lasa. Tignan nyo nga ho, ang mga katabi ninyo, kung sila ho ay mga nagniningning, mga kapatid, parang ayaw nyo tignan ang inyong mga katabi, guys. No? So, makikita natin dito, mga kapatid, ang nais ng Panginoon, mga kapatid, yung bawat isa sa atin, ay maging asin at ilaw ng sanlibutan. So, sa atin, mga kapatid, ano ho ba yung role natin bilang mga Kristiyano? 3 yung mandato natin or na ibinigay sa atin ng Panginoon. Number 1, yeast. Alam niyo yung yeast, yung mga nagbe-bake ho dito. Si Brother Daniel, nagbe-bake yan. No? Ano ho ba yung yeast? Ito ho yung libadura sa Tagalog. No? Hindi ko alam kung naiintindihan to ng mga millennial. No? Yung libadura, ito ho yung nagpapaalsa sa masa or doon sa dough. Para na sa ganun lumaki. Malinggit lang yan, maliit lang, pero pag nilagyan siya ng libadura or pampaalsa, pag yan binake, lumalaki. No? So tayo, isinabi ng Panginoon, dapat tayo ay maging kagaya sa yeast or sa isang libadura. Sabi ng Panginoon sa Matthew chapter 13, verse 33, sinabi pa niya ang isang talinghaga. Ang Panginoong Jesus mahilig gumamit ng talinghaga, no? Mahilig, kung mababasa ho natin ang Poor Gospel, mahilig po siyang gumamit. Sinabi pa niya ang isang talinghaga, ang kaharian ng langit ay tulad ng libadura. Inihalo sa maraming harina hanggang sa maging isang masa at umalsa. Ano yung papel ho ng libadura or ng yeast, mga kapatid? Ano siya? Ano yung papel niya? Ano yung role ng harina, ng yeast doon sa harina? Pampaalsa, pampalaki, pampakapal, mga kapatid. So, ang libadura, maliit sa simula. Kapag inihalo sa masa at tumagal, umaalsa. Ang Panginoong Jesus, ganun din yung kanyang ginawa. Diba? Kasi saan pa ho ba nag-start ang Panginoon? Diba sa 12, maliit lang. 12 disciple. Actually, ang Panginoon, nangaral siya sa 4,000, 5,000, 3,000. Pero saan siya nag-concentrate? Sa 5,000 ba? Sa 3,000 ba? Sa 4,000 ba? Sa 100 ba? Hindi.
nag-concentrate ang Panginoong Jesus, tinutukan ng Panginoong Jesus yung 12. Siniguro niya na maduduplicate niya yung kanyang sarili. Siniguro niya na yung burden niya, yung purpose niya na maihayag ang salita ng Panginoon dahil limited lang yung time niya, siniguro ng Panginoong Jesus na ma-impart niya to doon sa 12 iiwan niya. Kasi alam ni Lord, 3 years lang siya dito eh. Kaya bang i-evangelize ni Lord? Kaya bang i-disciple ni Jesus? Yung in 3 years time ang buong mundo? Hindi. Limited lang yung time niya dito sa lupa eh. Hindi siya habang buhay dito. Kailangan bumalik siya sa kanyang kaharian doon sa langit. So anong ginawa niya mga kapatid? Maliit lang inumpisahan niya. 12. But tignan natin mga kapatid, sa 12 siya nag-start, pero nakita ho ba natin na abot tayo ng kaligtasan ng Panginoon? Kung yung 12 disciple ni Jesus, hindi niya na-impart yung kanyang burden, hindi niya na-impart yung kanyang passion para ma-evangelize o makakilala yung mga tao, hindi tayo inabot. Kung sinabi ng 12 disciple, wala na si Jesus, si Peter babalik na sa pag-ngingisda. Si Matthew babalik na sa kanyang pagiging tax collector. Babalik na sa kanya-kanyang karir yung mga tao. Ganon ba tayo mga kapatid? Di ba hindi? So dito si Jesus, kung makikita natin, nag-concentrate ho siya sa 12 alagad niya. So gayon din sa atin mga kapatid, kung magsisimula tayo ng pagbabahagi ng salita ng Diyos, kahit mga kapatid sa isang tao, kahit isa lang, huwag ka na magdalawa. Kasi baka magastos yan pag pinagkape mo, 2 pa o-order mo na Starbucks. Diba? Imbis na isa lang, papamasaya mo, 2 pa. Isa lang po. Sinasabi sa atin ng Panginoon, gayon din sa ating mga kapatid, kung magsisimula tayo sa pagbabahagi ng salita ng Diyos, kahit sa isang tao, i-disciple natin siya, tuturuan ng salita ng Diyos, kapag siya lumago, na-duplicate natin yung ating mga sarili kagaya ni Jesus, na-impart mo sa Kanya, yung passion mo, na-impart mo sa Kanya, yung burden mo para sa mga naliligaw na kaluluwa, mga kapatid, no wonder, yung ating sanctuary, yung mga sumunod pa mga palapag na to sa taas, no wonder mga kapatid, hindi lamang 2 services, 3 services, kasi ginawa natin siya para tayong libadura na nagpaalsa sa masa. Iyon yung naisin ng Panginoon sa atin mga kapatid. Ang katangian ng libadura or yung role niya, mga kapatid, ay magpaalsa sa buong masa. Magkaroon ng pagbabago saan man ito maihalo. Di ba yung dough or yung harina, kapag ganun pa rin ba itsura niya? Di ba nag-iiba yung itsura? So tayo, para tayong libadura. Kapag nasama ka sa iba, magkakaroon siya ng pagbabago. Iyon yung naisin ng Panginoon. Kaya naman, mga kapatid, kung papansinin ho natin, kapag tayo nakakilala sa Panginoon, may changes. May changes nga ba, mga kapatid? Parang kumonti yung amen. Nung nakakilala ho ba tayo sa Panginoon, may pagbabago ho ba kayong napansin sa inyong mga sarili? Hindi nga. May napansin nga ba kayo, mga kapatid? Ano yung una nyo napansin sa sarili nyo? Lumakas kumain? Tumagal gumising? Ano yung napansin ho natin? Di ba napansin mo na parang pag nagsisinungaling ka, may conviction na? Di ba? Kapag ka nagiging magagalitin ka, ay wait, Kristiyano nga pala ako. Di ba nagme-mellow ka na? Di ho ba? Kung dati nandadaya ka, ngayon unting pandadaya na lang, hanggang sa lubusang maubos, di ba? Kasi yun yung sinasabi ni Lord. Sa 2 Corinthians, chapter 5, verse 17, if any man be in Christ, he is a new creation. All things are passed away, behold, all things become new. Kapag tayo, obserbahan natin, tanungin natin sarili natin sa oras na ito, ako ba'y may libadura? Ako ba'y nahaluan ng libadura ng Panginoong Jesus ng kanyang salita? Nung nakakilala ako sa Panginoon, ano na ba ang nagbago sa akin? Diba? Yung libadura, kapag hinalo mo siya sa harina, umaalsa. Nagbabago yung harina. Nagbabago yung masa. Lumalaki. Tayo ba lumalaki?
Hindi lumalaki sa size, hindi sa timbang. Kundi lumalaki ba yung puso natin? Lumalaki ba yung conviction natin na ihayag ang salita ng Diyos? Lumalaki ho ba yung ating passion sa paghahayag ng Panginoon na magkaroon tayo ng sarili nating ministry? Ganun ho ba, mga kapatid? So, dapat tayo ay maging kagaya sa isang libadura. Ano pa po, pangalawa, na ito na yung sinasabi dito sa Matthew chapter 5, verses 13 hanggang 16. Kagaya ng asin. Alam niyo po, mga kapatid, nung panahon ni Jesus, ang asin napakahalaga. Ayon sa aking pagsisiyasat, ang asin ay isang mahalagang property. Kapag meron kang asin, itinuturing na ikaw ay isang mayaman. Kasi ang asin, pwede siyang ipambayad sa mga worker. Halimbawa, yung mga sundalo, nakikipaglaban, yung mga manggagawa po, pwede mong ibayad ang asin. Ngayon, tignan nyo lang, yung mga manggagawa nyo, bayaran nyo ng asin. Ano kaya? Di ba? Yung asin ngayon, parang kahit saan ka pumunta, marami, di ba? Pero nung panahon ni Jesus, super halaga po siya. Sobrang halaga. Kasi imagine niyo nung panahon ni Jesus, wala naman refrigerator Di ho ba? Paano nila ipipreserve, paano tatagal ang mga pagkain? Kung hindi nila sasangkapan ng asin. Mapapanish yun agad. Sino ho ba? Si Pedro ho ba? May ref sa kanilang bahay? Si Mateo ho? Taga BIR, tax collector, mayaman. Meron ho ba, nabanggit ba sa Biblia na meron ho siyang refrigerator? Kailan lang naman na-invento ang refrigerator, di ba? Kaya during that time, mga kapatid, ang kanilang preservative, asin. Napakahalaga, mga kapatid. Napakahalaga. Kaya dito makakita natin, ang asin, kahit kaunti lamang, ay nakakapagpa-preserve ng pagkain. Tayo man, mga kapatid, kahit kaunti lamang ang bilang natin. Kahit kaunti lang ho tayo, mga kapatid. Pero kung gagampanan ng bawat isa ang papel natin sa mundong ating ginagalawan, kung saan kanilagay ni Lord, mga kapatid, malaki ang magiging impact natin. Amen? Saan ho ba tayo nilagay ng Panginoon? Bilang asin ng mundo. Bilang asin ng sanlibutan, malaki ang role na ating ginagampanan sa mundo na ating ginagalawan. Purihin ang Panginoon sa buhay po again ni Brother Elso. Palakpakan po natin ang Panginoon sa kanyang buhay. Bakit? Kasi inilagay siya ng Panginoon sa California Garden, yung sa condo ho nila, sa lugar po nila. May position ho siya, alam nyo, nasa Board of Trustees po siya. So kapag doon ka sa posisyon na yon, anong ibig sabihin? Meron kang boses. May say ka. Kung ano yung isuggest mo, kung ano ho yung iyong i-implementa or ipatupad, susunod sila. Susundin ka nila. Kasi nasa posisyon ka di ba? So ngayon, ano ho yung ginawa ng ating kapatid? Number 1, inumpisahan niya ho sa pagtuturo ng Bible studies. Saan muna? Sa mga security ka lang, di ba? Brother Elso nag-start. Tapos, nakita niyang epektibo sa security. Hindi niyo marami pa ho sa bilang natin na nakaupo dito ang security ng California Garden. Maniwala kayo sa hindi. Napakadami-dami po nila. Minsan nga ho, kaya behave kami dito Actually, behave naman talaga kami, no? Pagka lumalakad kami, di namin kilala Good morning, Pastora. Saan ko ba ito nakita? Yung pala, security nila. No? Yung pala, nakapag-attend dito. Kung ikaw salbahe kapag lumabas ka, naku po, makikita ka nila, di ba? Kaya kinangailangan, dobleng behave tayo, mga kapatid. Hindi dahil andyan sila, kundi yun talagang nararapat. No? Alam niyo, mga kapatid, nakita niyang effective sa mga security. Hindi siya nasyahan sa security lang. Sinama niya yung staff, mga kapatid, yung mga yung namumuno, no? Sumunod, hindi lang ho doon, pati ho sa maintenance. Ilan ho ba ang maintenance sa kanila? Ilan ho ba yung mga staff doon, mga kapatid? Bawat building, may kanya-kanya silang staff, di po ba? Bawat street, meron. Imagine niyo ho, why? Kasi nakaposisyon siya. So, iyon na sinasabi ng Panginoon, wherever we are. Hindi kahit na sinasabi sa atin na dapat tayo nagbibigay ng alat sa school. Di ho ba? Pwede tayo makapag-put doon ng campus ministry.
Sa business ho ninyo, di po ba po pwede ho kayong maglagay ng Bible study, prayer? Di po ba? Kung gugustuhin po natin, iyan ho ang nais ng Panginoon. Magbigay lasa tayo. Kaya naman katulad ng asin, tayo itinawag to bring out the best in others' life. Tinawag tayo ng Panginoon. Bakit? Para ipakita, meron pang mas the best na buhay para sa'yo. Our presence and influence should have a positive impact on those around us. Kagaya kay Brother Elso, yung kanyang presensya may positibong impact sa mga taong nasa harapan niya, nasa paligid niya. Sabi doon ng mga tao, nag-start, alam niyo kung saan mga kapatid, sa concern. May prayer request ka ba? Alam niyo mga kapatid, kapag tinanong mo ang taong may prayer request ka ba? Kapag ang tao tinanong mo, kamusta ang pamilya mo? Kamusta ang anak mo? Kamusta ang asawa mo? Alam mo, ang iisipin niya, ang taong ito, hindi lang siya concerned sa trabaho ko. Concern to, higit pa sa aking ginagawa dito. Kapag nakaramdam yan ng concern, mga kapatid, magtitiwala yan sa'yo. Kapag nagtiwala yan sa'yo, mga kapatid, at nakita niya yung totoong pagmamahal mo, na hindi ka magtitig advantage sa kanya, kundi talagang genuine talaga yung pagpapakita mo sa kanya ng concern, imposibleng hindi mo mapasunod dyan. Lalo na kung nakikita niya yung pagiging asin mo dito sa mundo. Lalo na kung nakikita niya na yung pinapahayag mo na salita ng Diyos ay ipinamumuhay mo. Imposibleng hindi mo siya maimpluwensahan. Imposible na hindi ka magbigay buhay para sa Kanya. Iyon yung sinasabi sa atin ng Panginoon. So sinasabi sa atin ng Panginoon, kayo ang asin ng sanlibutan. Kung ang asin, ito yung nakakatakot. Ito yung warning, mga kapatid. Kung ang asin ay tumabang, mga kapatid, hindi na mapapaalat. May asin ho ba na tumabang tapos umalat ulit? Wala, di ba? So kung ang asin ay tumabang at mawala na ang alat, wala na itong kabuluhan. Wala nang silbi. Kaya anong gagawin sa kanya? Itatapon na lang at yuyurakan. So ano tayo, mga kapatid? Libadura, yeast, tapos ano ngayon? Asin? Sasabihin mo sa sarili mo, ako ay asin. Hindi dahil sa maamoy pawis ka o maalat yung hindi Yung pagiging asin natin sa Panginoon, yung impluensya natin, mga kapatid. Yung magbibigay tayo ng mga kapatid, magbibigay tayo ng lasa sa mundo. Yung kapag andyan sila, makita ka palang nabiblessed na. Kapag nalulumbay ang kanilang puso, napapasaya mo, mga kapatid. Iyon yung naisin ng Panginoon. Being the salt of the earth also means being willing to engage with the world around us. Kailangan, hindi yung i-isolate mo yung sarili mo, ay hindi ako pwede dyan. Ako'y banal. Naku, nakakatakot. Hindi. Paano ka makakapag-evangelize? Paano mo ibabahagi ang salita ng Diyos? Puro Kristiyano yung kasama mo. Kailangan makisama ka rin sa kanila, pero hindi mo aayunan, hindi mo gagawin kung ano yung kanilang ginagawa. So, we cannot fulfill our calling by isolating ourselves from society. Tama? Kung ina-isolate mo, hindi ka nakikipagkaibigan, mo talaga, stiff mo talaga, hindi, dito lang ako, banal ako, hindi ako pwedeng umatin dyan, puro pre-believer yan. Hindi, mga kapatid, paano natin sila ma-evangelize? Paano natin sila mababahagian ng salita ng Diyos? Kaya naman, instead, we are called to be effective, bring our faith in every aspect of our life. Iyon yung gusto ng Panginoon. Yung pananampalataya natin, dala-dala natin siya kahit saan tayo pumunta. Whether sa school, nagdinegosyo ka, iyon yung naisin ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Amen? Ano pa ho yung ikatlo, mga kapatid, na nais ng Panginoon? Bilang yeast, umaalsa tayo. Bilang asin, nagbibigay tayo ng lasa, flavor, mga kapatid. Yung, nakakain na ho ba kayo ng pagkain na walang asin? Nag-enjoy ho ba kayo? Di ba hindi? Parang wala. Di po ba? So nakakain na ho ba kayo ng arroz caldo o lugaw na walang asin? Di ba? Maano nyo na, may patis ka ba dyan? May pampalasa ka ba dyan? Kakailanganin mo siya. Tayo, mga kapatid, ang nagbibigay ng flavor, ng sarap sa mundo. Tayo yung nagbibigay ng lasa para mas maging masarap, makulay, malinamnam ang mundo.
Iyon yung naisin ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Amen? So tatanungin na naman natin sarili natin, nagbibigay lasa ba ako? Nakakapagpa-preserve ba ako? Iyon yung tanong lagi natin sa ating mga sarili. Ikatlo, mga kapatid, light. Ilaw. Yung pagiging ilaw natin. Bilang ilaw ng sanlibutan, ang role natin ay hindi lamang panatilihin ang sariling kabanalan. Okay? Yung kailangan keep ko lang yung aking kahuliness. No? Hindi po. Manapay, mahipo natin ang buhay ng mga taong nasa ating paligid. Magbigay ng liwanag sa madilim na mundo. Iyon yung naisin ng Panginoon. Kung may corruption sa trabaho mo, ikaw yung magbibigay liwanag sa kanila. Kapag merong kaguluhan, ikaw yung magbibigay ng kapayapaan sa kanila. Iyon yung naisin ng Panginoon. Sabi ng Panginoon sa Matthew chapter 15, verse 16, kayo ang ilaw ng sanlibutan. Matthew chapter 5, verse 16, kayo ang ilaw ng sanlibutan, ang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol ay hindi maitatago. Hindi sinisindihan ng ilaw para ilagay sa ilalim ng takalan, kundi sa angkop na patungan upang maliwanagan ang lahat ng nasa bahay. Ang gusto ng Panginoon, mahipo natin ang maraming tao. Maliwanagan din sila. Sila na mga nandirimnan, sila na hindi alam kung ano yung tama't mali, sila na malalakad sa kadiliman, ikaw yung mga magiging guide nila para magbigay ng tamang daan. Iyon yung sinasabi sa atin ng Panginoon. Tandaan natin mga kapatid, kung walang libadura, hindi aalsa ang masa, ang harina. Kung walang asin, hindi magkakaroon ng lasa ang pagkain. Tasteless siya. At kung walang ilaw, ang mundo ay patuloy na magiging ubod ng dilim. Imagine ninyo mga kapatid kung walang Kristiyano sa isang lugar. Walang pag-alsa, walang lasa at madilim. Kaya bawat isa sa atin, in-scattered ng Panginoon sa iba-ibang lugar. Bakit? Para magbigay tayo ng lasa, liwanag, pagbabago kung sa bawat lugar na yun. Para hindi masabi ng tao na, Lord, hindi po ako nakakilala sa iyo kasi wala akong nagbahagi sa akin ng salita ng Panginoon. Imagine niyo yung magtataho sa lugar namin. In-import ho namin para makapakinig ngayon ng salita ng Panginoon. O, andyan siya ngayon. Kaya kakasigaw niya ng taho-taho doon sa village, hindi niya masasabi kay Lord na, Lord, hindi pa ako nakapakinig ng salita mo. Anong hindi? Hindi ba nirentahan kanila, dinala ka from Quezon City to Mandaluyong? Imagine niyo yun mga kapatid. Aksidente ba yun? Hindi. Lahat ng bagay itinakda ng Diyos. Bakit? Dahil meron siyang layunin na nais ipaabot sa taong yaon, yung kaligtasan, iyon yung naisin ng Panginoon. Amen? So ngayon, mga kapatid, ano nga ba mga kapatid ang role natin upang mamanatili ang mundong ito at mapalawak ang kaharian ng Diyos? Ano ho ba yung role natin bilang mga anak ng Panginoon? Tandaan natin mga kapatid, yung sinabi ko kanina, kapag walang libadura, hindi aalsa ang masa. Kapag walang asin, walang lasa ang pagkain. Kapag walang ilaw, madilim ang kapaligiran. So ano nga ho ba mga kapatid ang dapat nating gawin? No? Ito po, tandaan ho natin. Number 1, preach the word or preach the gospel or preach the salvation. Ihayag natin ang kaligtasan. Ang sabi ng Panginoon sa Matthew chapter 4, verses 23 hanggang 24, sabi ng Panginoon, nilibot ni Jesus ang buong Galilea at nagturo sa mga sinagoga. Ipinangaral niya ang mabuting balita tungkol sa kaharian ng Diyos at pinagaling ang mga tao. Hindi lang ho siya nag-preach. Anong ginawa niya? Nagpagaling ng mga tao, hindi lang isang sakit na lagnat. Sinabi dito, mga kapatid, take note, iba't ibang uri ng karamdaman. Napabantog siya sa buong Caesarea, kaya't dinala sa kanya ang may mga iba't ibang karamdaman. Pinapahirapan na matinding karamdaman, mga inaalihan ng demonyo, mga himatayen at mga paralitiko. Silang lahat ay pinagaling ni Jesus. Alam niyo mga kapatid, para mas maging epektibo ang ating paghahayag ng salita ng Diyos,
kailangan meron tayong tangible evidence. Kailangan nakikita nila. Sinasabi nilang ang Diyos ay nagpapala, tapos ikaw naman hirap na hirap. Sinasabi nilang ikaw ang Diyos ay nagpapagaling, ang ubo mo ay walang humpay. Para kang tibihin dyan na lulugo-lugo. Sinasabi mong ang Diyos ay healer, tapos ikaw mismo may sakit. Kailangan ipakita natin sa tao na talagang ang Diyos ay buhay. Ang Diyos ay nagpapagaling. Paghahayag natin ng salvation, mga kapatid, ng kaligtasan, kinakailangan meron manifestation. Kailangan once na pinag-pray mo yung may isang karamdaman, makikita talaga nilang, uy, gumaling. Di ho ba? Iyon yung naisin ng Panginoon. Sinabi dito, mga kapatid, yung sinabing word dito, yung mga tao naglapitan kay Jesus. Bakit? Naglapitan. Bakit sinugod si Jesus? Bakit siya pinupog ng napakaraming tao? Kasi may nakita. Nakita nila ang kaharian ng Diyos. Nakita nila ang Diyos ay totoo, na nagpapagaling. Nakita nila ang Diyos nagbibigay ng deliverance, healing. Amen? Iyon yung sinabi dito, nilibot ni Jesus ang buong Galilea. Ang sipag ni Jesus, And during that time, wala pang tricycle, walang pedicab, walang kotse, walang sasakyan, puro lakad lang ng lakad. Buong Galilea, gaano kaya siya kapagod? Di ho ba? Pero hindi nagreklamo si Jesus. Para ipangaral ang mabuting balita ang kaharian ng Diyos. Ano yung pinangangaral ni Jesus? Eto ho ba yung mga napanood niya sa Netflix? Hindi. Eto ho ba yung mga nabasa niya sa newspaper o napakinggan niyang chismis? Hindi. Ang ipinangaral ni Jesus, ang kaharian ng Diyos. Kaya tayo, kapag may katsikahan tayo, why not isingit naman natin paminsan-minsan ang kaharian ni Lord? Di ho ba? O nga pala kapatid, mahal ka ni Jesus. O nga pala kapatid, alam mo may gawain kami. Baka gusto mo naman, prayer meeting. Nasa bahay ka lang, i-click mo. Send ko sa iyo yung link namin sa Zoom. Tapos mag-ano ka lang. O nga pala, may online home Bible study kami o home church. Gusto mo ba mag-join? Meron din kaming physical. Gusto mo mag-join? Why not? Di ho ba? Tapos sinabi dito, at ipinangaral at pinagaling ang iba't ibang uri ng karamdaman. Ito yung sinasabi sa atin last week ni Sister Rowena. Ano ba naman kung pagalingin yung lagnat mo o ubo dahil naulanan ka? Di ba parang, normal lang yan, uminom ka lang ng paracetamol, kaya na yan. Pero mga kapatid, yung ipinanalangin, tapos yung may cancer, gumaling, yun nabakli ang buto na nagkadurog-durog, nakalakad muli at na-restore, na hindi na parang yung mga doktor sumusuko na, tapos nung ipinanalangin, gumaling, di ba miracle yun? Hindi kaya sabihin ng tao, ano kayang meron sa Fosim? Makapasyal nga. Di ba? Maa-amaze sila. Magiging curious sila. Iyon ang gusto ng Panginoon sa atin. Ganoon ang nais ng Panginoon na gawin ng bawat isa sa atin. I remember, mga kapatid, last week, yung birthday ho ng ating Pastor Diwa, doon din ho yung araw ng kamatayan ng kanyang kapatid. Alam niyo ho, last Friday, napakahirap kaya mag-preach kung ikaw mismo yung namatayan. Naranasan ko yun Napakahirap sa puso mo. Diba? Pero iyon yung mandate, iyon yung role niya sa kanila magkakapatid. Ihayag ang salita ng Diyos. Alam niyo mga kapatid, ipinahayag niya yon from Quezon City, tumakbo sa Pampanga upang ipahayag ang salita ng Diyos. Siya mismo, kinalap niya yung kanyang mga kamag-anak kasi alam niya na may role siya bilang pastor sa kanilang magkakapatid. Hindi lamang sa kanilang magkakapatid, kapatid sa kanilang mga mahal sa buhay. Sasabihin natin, hindi naman yan, tumatalsik lang yan. Hindi mga kapatid. Sa paghahayag mo ng salita ng Diyos, hindi mo alam kung sino ang tatamaan doon ng salita ng Panginoon. Basta't siya, naihayag niya ang salita ng Diyos, yung role niya na mai-preach. Ngayon, let God, ang gumawa na nun. Trabaho na ng Panginoong baguhin ang kanilang mga puso. At kapag yun mga nakakilala, mga kapatid, lahat mga professional, imagine niyo yung impact na pwede nilang gawin sa mga society or sa lugar na kanilang kinabibilangan. Kung lahat ng taong yun na nakaupo, nakakilala ng lubusan sa Panginoon, binago ng Diyos ang kanilang mga buhay, kagaya na nakalagay sa 2 Corinthians 5:17, imagine niyo mga kapatid, kung ilang tao ang maaari nilang maabot, ilang pamilya,
Dahil sa isang namatay, nagpahayag ng salita ng Diyos. Hanggat may opportunity po tayo, ihayag natin ang salvation, ipahayag natin. Huwag tayong mahihiya. Diba, sometimes nahihiya tayo, ay nahihiya ako. Sasabihin naman nila, born again yan, pray yan. Mga kapatid, sa katapus-tapusan, sabi ni Solomon, babalik ka sa Panginoon. Amen? So, iyon yung naisin ng Panginoon. Preach salvation. Ihayag natin ang salita ng Panginoon. Second, ano po? Deliverance, delivering healing and deliverance. So, ibig sabihin dito, magpahayag tayo at the same time, yung mga na-oppressed, yung mga inaalihan, hindi ko naman sinabi na yung lumulutang, no? Yung mga inaalihan, inaapuntahanan, alam niyo minsan yung depression, hindi niyo alam, spirit din po siya na kinakailangan din natin siyang, yung taong nalulumbay, di ba? Ma-encourage mo lang siya. Makapag-ano ka lang sa kanya, ma-encourage na siya. Amen? So, sinasabi ng Panginoon sa Acts 10:38, kung paanong si Jesus na taga Nazaret ay pinuspos ng Diyos na Espiritu Santo at kapangyarihan saan man magpunta, siya'y gumagawa ng mabuti at nagpapagaling ng lahat ng nasa ilalim ng kapangyarihan ng demonyo pagkat sumasa kanya ang Diyos. Ito ang gustong gawin natin ng Panginoon. Ito ang gusto ng Panginoon na kahit nasaan ka, mga kapatid, kapag may opportunity na ihayag mo ang salita ng Panginoon, ito yung, kung may pagkakataon, maipanalangin mo yung mga taong inaapuntahanan ng kalungkutan, no, na para bagang walang-wala ng pag-asa. Kapag nakausap ka nila, gagamitin ka ng Panginoon. No, ito yung sinasabi ng Panginoon na sa Matthew chapter 8, verse 28, ang pagpapagaling sa dalawang inaalihan ng demonyo, naalala niyo po yun, yung story na yon. Si Jesus, mga kapatid, sabi ng ganyan ng inaalihan ng demonyo, pwede ba? Papasukin niyo na lang kami sa baboy? Sabing ganon. So, inalaw ng Panginoon, sige. Sabing ganyan. Tapos, na-release yung mga tao na yon, nagkaroon sila ng deliverance. Tandaan natin ang Panginoong Jesus nagtungo dito para i-demonstrate niya yung mensahe ng cross. Ganon din sa bawat isa sa atin. At the same time, wasakin ang lahat ng tanikala ng dyablo. Amen? So, pangatlo, na dapat natin gawin, mga kapatid, ang role natin, show the power of the kingdom. Ipakita natin ang kapangyarihan ng kaharian ng Diyos. Ito yung kay Jesus, di ba? Sa Matthew chapter 8, verse 23 hanggang 37, anong ginawa ni Jesus? Bumabagyo. Nasa laot sila. Yung mga disciple, siguro po, mga kapatid, sino dito nakasakay ng barko? Di ba? Siguro po, yung mga disciple, pumapasok na yung tubig sa kanilang bangka. Yung bangka ho nila Jesus, hindi naman kasing laki. Noong barko ngayon, iba ho noon. Yung bangka siguro nila Jesus, kahoy lang yun. Ngayon, bakal na, di po ba? So dito, yung mga disciple, si Jesus natutulog. Pero anong sinabi dito, mga kapatid? Pinakalma. Pinatigil ni Jesus yung bagyo. Tayo rin ganun, kaya natin yun. Hindi ho siya literal na bagyo. Maraming klase ng bagyo. Bagyo ng problema, bagyo ng karamdaman. Tayo gagamitin ng Panginoon upang pakalmahin at lubusang wasakin. Amen? Ano pa po? Si Jesus, ano pa ho yung miracle na pinakita ng Panginoon dito ukol sa kaharian ng Diyos? Kay Lazarus. Si Lazarus, ilang araw nang patay. Pero binuhay ng ating Panginoong Jesus. Tayo, wala man Lazarus na nakahiga na bangkay, pero yung mga patay na pag-asa, patay na relasyon, kaya natin siyang magkaroon ng ipakita ang kapangyarihan ng kaharian ng Diyos. Iyon yung naisin ng Panginoon bilang asin at ilaw. Iyon ang gusto ng Panginoon na gawin ng bawat isa sa atin. Amen? At sa pangwakas natin, mga kapatid, ano ang panawagan sa atin ng Panginoon? Una, let us be like the yeast. Maging kagaya tayo ng libadura. Tayo ay maging kagaya ng libadura. Mahalo man tayo sa karamihan ng tao, ay mangyari sa kanila ang plano ng Diyos. Tayo ay magiging source of encouragement. Tayo ay nagbibigay ng pag-asa sa mga nawawala ng pag-asa sa oras na ipahayag natin ang salita ng Diyos. Kagaya sa libadura. Ano pa po? Let us be like the salt. Kagaya sa asin. Maging kagaya tayo ng asin.
na kahit nasa saan, tayo'y nagbibigay lasa. Makita ka pa lang niya, pagpapala ka na. Nagbibigay lasa, nagbibigay buhay, nagpipreserve ng relationship, nagpipreserve ng mga career. Iyon yung naisin ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Ikatlo, let us be like a lamp. No? Kagaya tayo sa liwanag or ilaw na nagbibigay liwanag. Amen? Yung ginagawa ho ngayon ni Brother Elso, may nagnanais din na isang kapatid natin na i-implement to sa kanyang trabaho. Imagine that, mga kapatid, ang nagpa-pioneer ay si Brother Elso yung nag-start, tapos nakikita ng mga kapatiran na, oy, ang ganda nun na, gagawin ko nga rin yun sa trabaho ko. Imagine niyo po yung, kung ang bawat isa sa atin ay maging ganun ang espiritu, mga kapatid, doon napakaraming FOSI, mga kapatid, sa buong Pilipinas. Kung nasa saan ka, Quezon City, Mandaluyong, Makati, Taguig, Pasig, kahit saan lupalop ng mga opisina, meron maliit na FOSIM. Yung maliit na yon, mga kapatid, lalaki yun. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Iyan ang hamon sa atin, mga kapatid. Nagtitinda ka? Why not i-share mo yung salita ng Panginoon? Why not ibigay mo yung testimony mo? Huwag mo agad anuhan ang word of God. Testimony mo, yung buhay mo. Ipakita mo. Kasi ikaw yung sasalamingin nila eh. Kapag nakita nila yung pagbabago sa buhay mo, no wonder, mga kapatid, maakay mo sila. Amen? Sandaan ho natin, when the church played the role of the yeast, salt and light, we can help expand the kingdom of God. Amen? Kung tatayuan natin, gagampanan natin ang ating papel bilang libadura, asin at ilaw. Hindi nakakapagtaka na ang kaharian ng Diyos ay lalawak at lalawak. Tayo dadami, marami ang makakakilala sa Panginoon at magkakaroon ng kaligtasan. Purihin po ang Panginoon. Tayo po lahat ay tumayo. Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat. Dahil pinagkatiwalaan mo kami. Binigyan mo kami, Panginoon, ng role na maging asin, ilaw at libadura, Panginoon. Nagbibigay lasa, nagbibigay liwanag, nagbibigay pag-asa, Panginoon, sa mga taong nadirimnan, sa mga taong nawawala ng pag-asa. Hayaan mo, Panginoon, na magampanan namin to, Lord, ng buong husay. Sa tulong at biyaya mo, Panginoon, upang nang sa gayon ang iyong kaharian ay lumawak na mabilis, Panginoon, dito sa lupa. Upang ang iyong pagbabalik, Panginoon, Lord God, ay mapabilis, O God. Maraming salamat, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen.